Nice day ngayong araw dahil may bumisita na naman dito sa studio natin para magpatato. Tiger nga itong ipapatato ni client at naisipan niyang ipalagay sa dibdib. Dahil na-stencil na natin, i-ready na natin yung mga kailangan nating gamitin. Si Sir pala ay hindi first timer na magpapatato. Pangalawang tattoo na nga itong gagawin natin. Bali yung first tattoo ni Sir sa dibdib ay tayo yung may gawa. Yung ginawa pala natin yung first tattoo ni Sir ay nagpa-home service sila. Hindi tayo kilala ni Sir. Ang nagpakilala nga sa atin yung katrabaho ni Sir na nakakapagpatato na sa atin. Alam nyo ba itong pinapatato sa atin ni Sir? Hindi pa namin nagagawa yung unang tattoo niya ay napag-uusapan na namin to. Mas napag-usapan pa nga namin tong tiger na gusto nga daw niyang ipatato. Alam siguro ni Sir na medyo may kamahalan dahil medyo malaki at colored nga din. Kaya nga habang pinag-uusapan namin, ini-estimate na ni Sir kung magkano o inaalam na niya yung price. Yung napag-usapan nga namin yung price. Sabi ko naman kay Sir na pwede naman namin pag-usapan kung magkano yung makakaya ng budget niya para magawa din namin yung gusto niyang tattoo. Okay naman din yung unang session namin dahil first time nga lang niya at saktuang size lang yung ginawa namin para kahit papano hindi siya mabigla. Dahil iba naman din yung pakiramdam kapag nagpapatato ng malaking design dahil habang tumatagal kasi yung session mas lalong sumasakit. Kaya para sa mga nagtatanong kung masakit bang magpatato, may sakit ka namang mararamdaman. Pero kung maliit lang o minimal lang yung ipapatato mo ay kayang-kaya naman talaga. Mas iba kasi yung pakiramdam kapag malaki na yung ipinapatato. Doon mo mararamdaman yung sobrang sakit at hindi mo na alam kung saan ka huhugot ng lakas. Lalo na yung mga colored tattoo. Doble-doble yung mararamdaman mong sakit. Dahil sa una, black ink muna yung nilalagay natin. Gaya nitong tinatato natin. Halos lahat ng paligid ay sinugatan mo muna. Dahil halos lahat ng paligid ay may black ink. Syempre may sugat na yan. At kapag kukulayan na, kailangan natin ulit daanan yung mga parteng napahinga na. Kahit hindi natin tamaan yung black ink, kahit sa paligid lang na parte natin kukulayan, mararamdaman mo pa rin yung sakit dahil napahinga na yung kabilang side o tabing parte na may black ink. Sa pagkukulay din, halos patong-patong din yung ginagawa mong kulay dyan. Kagaya kapag reference ay kulay orange, kailangan mo lagyan ng red o yellow. Hindi kasi pwedeng orange lang yung ilalagay mo. Kailangan kasi ay may light to dark para hindi maging plain o simple yung color. Normal kapag nagtatato ay laging may light to dark. Mapa-black and gray o colored man yan. Pero syempre nakadepende pa rin yun sa reference na gagawin mo. Alam naman natin na may kanya-kanya naman diskarte yung mga artist. Bali sinishare ko lang yung mga ginagawa ko kapag nagtatato. Para din pala sa mga kapatid nating nag-aaral magtato kapag magkukulay na kayo at needle pa rin na ginamit nyo sa black, kung gagamitin yung pangkulay, mas mainam na banlawan nyo ng maigi para hindi mag-dark yung gagawin yung kulay. Pag hindi nyo kasi nabanlawan, hindi nyo kagad mapapansin na nag-dark yung tattoo. Kaya kung maaari din, kung kaya naman magpalit ng needle kapag magkukulay na, mas mainam din na ayun yung gawin. Iba yung gagamitin mo na needle sa black ink at iba naman din yung gagamitin mo para sa color para lumabas din yung kulay na gusto mong mangyari. Ay na pala, tapos na rin pala tayo. Linisan na natin para makita na rin natin kung ano yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo. Bali ito na yung second tattoo ni Sir. Tayo yung gumawa ng first tattoo ni Sir at ngayon sa atin pa rin niya pinagkatiwala itong second tattoo niya. Nag-enjoy naman tayong gawin yung piyesang to dahil tuloy-tuloy lang namin ginawa at hindi humihingi si Sir ng break time ng matagal. Iinom lang ng tubig yung pinaka-break ni Sir. At ayan na nga yung kinalabasan sa pinaghirapan namin ni Sir.